Ang batang nakitulog sa bahay ng kaibigan niya na nauwi sa isang madugong gabi. December 31, 1999, nag-sleepover si Crystal Searles, 10 years old, sa bahay ng kaibigan niyang si Kaylin Harris, 13 years old. Siyempre, sleepover, so nagsasaya lang sila, nagkukwentuhan, nagkukulitan, pero ang hindi nila alam, meron palang isang taong nag-aabang doon sa labas ng bahay. Ito ay si Tommy Lynn Snells, 35 years old, na bumawi na nga sa buhay ng napakaraming tao at sa gabing yon, dito na nga niya isasama sina Crystal and Kaylin. Matapos na magpuyat ng konti, dito na nga nag-decide na matulog sina Crystal and Kaylin kung saan natulog nga sila doon sa may bunk bed kung saan nasa baba nga si Kaylin samantalang nasa taas naman si Crystal. Makalipas ang ilang oras, dito na nga maalimpungatan si Crystal nang may marinig nga siyang sigaw at bukas nga yung ilaw doon sa may kwarto. Since nasa taas nga siya ng kama, dito na nga siya sumilip doon sa may baba kung saan dito na nga siya matatakot nang makita nga niya si Tommy na may daladalang kutsilyo at inaatake nga si Kaylin. Sa sobrang takot, walang nagawa si Crystal kundi magtago at hintayang makaalis nga lang si Tommy habang naririnig nga niyang naghihingalo nga yung kaibigan niyang si Kaylin. Noong una, hindi naman napansin ni Tommy si Crystal pero nang sumilip nga ulit si Crystal, dito na nga siya nakita ni Tommy at inatake nga siya ng kutsilyo sa may leeg na nagpabaha nga ng dugo doon sa buong kwarto. Pagkatapos ng krimen, nung iniisip na nga ni Tommy na wala nang ang buhay si Kaylin ni Crystal, dito na nga siya tumakas na isang malaking pagkakamali dahil buhay na buhay pa pala si Crystal. Kahit nauubusan na nga ng maraming dugo, nagawa nga bumaba ni Crystal doon sa may bunk bed at sinubukan pa nga niyang tulungan si Kaylin na naghihingalo na nga. Para tulungan nga yung kaibigan niya, dito na nga paunti-unting gumapang at naglakad nga itong si Crystal at kahit na nga siya mismo nasaksak siya, gumapang pa rin siya papunta doon sa kapitbahay para nga lang makahingi ng tulong. Maswerte naman siyang natulungan ng kapitbahay dahil nga doon sa mga notes na binigay niya kung saan dito na nga nagdatingan yung mga pulis at ambulansya doon sa may bahay. Sa kasamaang palad, hindi na umabot si Kaylin matapos ngang maubusan ng dugo, samantalang maswerte namang nakarecover at nakaligtas sa ospital nga si Crystal. Para mahuli yung bumawi sa buhay ng kaibigan niya, nakipag-usap naman agad sa mga pulis itong si Crystal kung saan dinescribe nga niya yung itsura ng taong umatake sa kanila na kuwang-kuha naman din yung itsura nga ni Tommy. 2 days after ng krimen, nahuli naman agad ng mga pulis si Tommy na agad din namang umamin doon sa ginawa niya. Sabi pa nga niya nung nahuli siya, "I'm glad I finally got caught. I was tired of doing this." Imbes na mahiya at magsisi, pinagmalaki pa nga ni Tommy yung dose-dosena niyang naging biktima for almost 20 years sa iba't ibang lugar na napupuntahan niya mula California hanggang West Virginia. Tinanong din siya ng mga pulis kung bakit nga ba niya ito ginagawa at ang sabi niya lang, "I lose it. I lose control of my thoughts. I lose control of my emotions. When you're not in control, bad things happen." Tinanong din siya ng mga pulis kung bakit nga ba siya nahuli at ang sabi niya lang, "'Cause I left someone alive." September 12, 2000, dito na nga dinala sa korte itong si Tommy kung saan hinarap nga niya yung key witness ng kaso na si Crystal kung saan eventually dito na nga siya nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong at mag-iintay nga siyang bawian ng buhay ng gobyerno. Marami namang humanga kay Crystal dahil bukod sa ginawa na nga niya ang lahat para makaligtas at mabuhay nga yung kaibigan niya, matapang din niyang hinarap at pinakulong nga si Tommy at naligtas nga yung mga posibleng maging biktima pa nga nito. And ayun na nga, 14 years later, on April 3, 2014, tuluyan na nga tinuldukan ng gobyerno ang buhay ni Tommy na isang malaking hustisya para kanila Kaylin and Crystal at sa marami pa niyang naging biktima.